sa ating mga manunugtog, sa ating mga mag-awit. Sa Diyos ang papuri, salamat po sa Panginoon sa buhay ni Sister Dayan na tinupad niya yung kanyang promise. Yun yung promise niya na pag pinagpala siya ni Lord, bibigyan niya ng speaker at church. Palagpakan po natin ang Panginoon. Yung mabuti ang Diyos. Kaya Sister Dayan, pati kalusugan niya pinagpapala. Mabuti ang Panginoon. Amen? Kumusta po kayo? Isang linggo po tayo hindi nagkita-kita. Yan. Kapag kayo po, nami-miss ko, pero ewan ko kung nami-miss ko ako. Praise God. Tayo po ay malapit na ang anniversary. Yeah, mamaya po mayroon tayong meeting para pag-usapan po natin ang ating anniversary. Yan. Huling Sunday po tayo sa ayong June, pag-usapan po natin kung sino yung speaker po natin sa anniversary, kung ano mga lulutuin. Pag-usapan po natin, tapos yung mga arrangement, dapat magkaroon tayo ng mga committees. Yung committee sa pag-arrange sa church, pag-decorate, committee sa pagluluto, paghuhugas, ayan, para po magaan ang lahat. At yung ating mga awit. Malapit na po, ilang linggo na lang, tayo po ay first Sunday na June. Nasa kalahating taon na po tayo. Matatapos na naman ang 2026, 6 na buwan na lang. Ayan. Kaya salamat, tayo maraming ginagawa ang Diyos sa buhay po natin at sa iglesia. Ayan, may mga binibigay ang Diyos na mga kagamitan. Ayan. Lahat po yan ay kinoconsecrate ng Panginoon at ginagamit po natin yan para sa Panginoon. Ano mang gamit na ginagamit natin sa Diyos ay kinoconsecrate po yan. Yan ay binabanal ng Diyos. Kaya hindi yan dapat gamitin na hindi para sa Diyos. Ang para sa Diyos, para sa Diyos. Amen? At hindi natin gagamitin na hindi para sa Diyos. Para ang Diyos ay hindi manibugbog. Yan. Ang Diyos ay hindi masaktan. Alam niyo ba na minsan nasasaktan din natin ang Diyos? Kapag hindi natin sinusunod yung kanyang gusto, nasasaktan natin ang Panginoon. Yan. Di ba kayo mga nanay, mga tatay, pagka di nasusunod yung gusto ninyo, sinuway ng inyong mga anak, nasasaktan kayo. Yan, di ba? How much more ang Diyos? Sinabi niya sa isang iglesia sa Revelation na ito ang aking pinagdaramdam sa iyo. Nagdaramdam ang Diyos. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Kaya pagka nanlalamig ka sa Diyos, nagdaramdam ang Diyos. Pagka nawawala na ang pag-ibig mo sa Diyos, nasasaktan ang Diyos. Tayo na, pagka mahal natin sa buhay, nanlalamig na sa atin, nawawala na ang pag-ibig, nasasaktan sila. Ang Diyos nasasaktan din at nagdaramdam. Kasi may damdamin ang Diyos. Di ba? May emotion ang Diyos, may damdamin ang Diyos, kaya siya ay nagdaramdam at nasasaktan. Tayo din po, kaya habang tayo ay narito pa sa lupa at naghihintay sa ating Panginoon, tayo po ay laging magbigay lugod sa ating Diyos. Pasayahin po natin ang Panginoon. Kapag napapasaya natin ang Diyos, kahit di mo hingiin yung blessing, pagpapalain ka. Amen? Pagpapalain ka ng Panginoon. Tayo po ay magbukas ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 27. Ito po chapter 27, chapter 28, then chapter 29. Kaya kung di kayo nagbabasa ng Bible, magbasa na kayo ngayon. Mahaba. Ito mo ay patungkol sa buhay ni Jacob. Nabasa mo na po ba ang kabuuan, ang kasaysayan ng buhay ni Jacob?
Umpisahan po natin ang chapter 27. Na matanda na si Isaac, malabo na ang kanyang mga mata at ano pag hindi nakakita, tinawag niya si Esau na kanyang panganay at sinabi sa kanya, anak ko, at ang kanyang sinabi, narito ako. At sinabi niya, masdan mo ako ay matanda na at hindi ko nalalaman ang araw ng aking kamatayan. Inihiling ko na kunin mo ngayon ang iyong mga sandata, ang iyong lalagyan ng pana at ang iyong busog. Pumunta ka sa parang at ihuli mo ako ng usa. Ipaghanda mo ako ng masarap na pagkain gaya ng aking ibig at dalahin mo rito sa akin at ako'y makakain upang ikaw ay mabasbasan ko bago ako mamatay. Narinig ni Rebecca ang pagsasalita ni Isaac kay Esau na kanyang anak, kaya nang pumunta si Esau sa parang upang mamuli ng usa ang magdala nito, ay sinabi ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak, narinig ko ang iyong ama na nagsasabi kay Esau na iyong kapatid, dalhan mo ako ng usa at ipaghanda mo ako ng masarap na pagkain upang ako'y makakain at ikaw ay aking papaspasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Kaya ngayon anak ko, sundin mo ang aking sinabi ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo sa akin ang 2 magandang batang kambing at gagawin kong masarap na pagkain para sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Ama, salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus sa mga ito. Sa iyong mga salita na aming pagninilayan ngayong umaga. Pagpalain mo po ito sa buhay po namin na maging kalakasan at kalusugan ng aming espiritu, kaluluwa at katawan. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang pamagat po nito ay nagtagumpay si Jacob. Si Jacob ay victorious. Si Jacob ay hindi nabigo. Si Jacob ay talagang pinagpalak ng Diyos dahil siya po ay nagtagumpay. Ang tagumpay ay galing sa Diyos. Sabi sa Hosea, sabi po sa Sikaraya 4:6, ang tagumpay ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Pagka kasama mo ang Diyos saan ka man pumunta, pagka pinapatnubayan ka ng Diyos saan ka man pumaroon, ay mayroon kang katagumpayan. Kahit na ikaw ay nag-iisa, basta kasama mo ang Diyos, marami kayo. No? Sabi ni John Maxwell, kung ay dinadaon ng iyong mga kaibigan at iniwanan ka ng iyong mga kaibigan, mas mabuting mag-isa ka o kaya kasama mo ang Diyos. Mas mabuting maghanap ka ng iba o kaya lagi mo kasama ang Diyos. Kaya si Jacob ay nagtagumpay dahil sinamahan siya ng Diyos. Una, si Jacob ay nagtagumpay dahil marunong siyang sumunod. Ang tagumpay ay resulta ng pagsunod. Pagka marunong kang sumunod, magtatagumpay ka. Pero pag suwail ka, matigas ang ulo mo, hindi ka magtatagumpay. Si Jacob ay padangat kang sa iyang ina kaysa kay Esau. Yeah. Si Jacob ay laging kasama ng nanay niya na si Rebecca dahil si Jacob ay tagaluto. Diba? Kaya hindi lahat ng nanay ay nasa kusina. Si Jacob laging nasa kusina dahil si Jacob ay tagaluto. Kaya kan si Esau ay dumating galing sa pananaso, gutom na gutom, at sinabi niya nakita niya na nagluluto ng sitaw, buto ng sitaw si Jacob, sabi ni Esau,
pwede ba bigyan mo ako ng niluluto mo na yan? Kasi gutom na ako. Sabi niya ako, bibigyan kita ng aking niluluto kung papayag ka sa isang kondisyon. Sabi niya ako, ay ni Esau, ano yun? Ibigay mo sa akin ang pagkapanganay. Ayan. Sa kambal, mayroon dyan isang panganay. Kasi yung unang lumabas, yun yung panganay. Di ba? Kahit oras lang yung pagitan o minuto lang yung pagitan, yung unang lumabas, yun yung panganay. Okay. Ang panganay ay si Jacob, si Esau, at si Jacob yung bunso. Pero sabi ni Jacob, bibigyan kita ng niluluto ko na sitaw kung papayag ka na ibigay mo sa akin ang pagkapanganay. Gaano kahalaga yung pagiging panganay? Kaya yung pagiging panganay, sa kanya ibinibigay yung blessing. Pagkapanganay ka sa panahon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Sa panganay ibinibigay yung blessing. Binabasbasan, unang binabasbasan ng tatay, yung panganay. Kaya si Jacob, sabi ni Esau, o sige, bibigay ko na sa iyong pagkapanganay kaysa naman ako gutom. So, si Jacob ay si Esau, makikita natin na mas mahalaga sa kanya yung material kaysa pagpapala ng Diyos. No? Mahalaga kay Esau yung pagkain kaysa pagkapanganay. Kaya yun ang kondisyon. Kaya at si Esau naman, mahal na mahal ni Isaac. Magkaiba. Si Esau, mahal ni Isaac. Lalo na panganay. Si Jacob, padangat man ni Rebecca na kanyang nanay. Ayan. Kaya sabi ni Jacob ni Isaac, kay Jacob kay Esau, sabi niya, kunin mo ang iyong sandata at mangaso ka, ipaghanda mo ako ng paborito kong luto. Dahil ako'y matanda na at malapit na di ko alam kung oras ng aking kamatayan. At para pagkatapos kong kumain ng iyong inihanda na paborito kong pagkain, ay mabasbasa na kita. Kaya si Esau ay pumaro na, yumao na para mangaso. At nakikinig yun si Rebecca. Habang nag-uusap yung mag-ama, si Esau at si Jacob, ay si Isaac, ay nakikinig si Rebecca. At dahil mahal na mahal ni Rebecca si Jacob, sabi ni Rebecca, ganito ang gawin mo. Dahil narinig ko ang usapan ng iyong ama at ng iyong kapatid, at pinagluluto ng iyong ama, si Esau ng paborito niyang pagkain. Kaya sabi niya, kumuha ka ng kambing, tapos para ipagluto ko ang ama mo ng paborito niyang pagkain. Sabi niya po, makikilala ako ng ating ama dahil si Esau ay mayroong balahibo. Mabalahibo si Esau. Parang balahibo ng tupa. At siya ko makinis. Wala siyang balahibo. Sabi ni Rebecca, ako ang bahala. Basta sundin mo lang ang pinagagawa ko sa iyo. Kaya ginawa ni Rebecca, yung balat ng kambing na tinatay nila, ay inilagay kay Jacob. Isinuot ni Jacob. Para pagka lumapit siya sa ama niya na hindi na nakakakita dahil bulag na, ay maaamoy ni Isaac, si Jacob, na amoy Esau. Si Jacob, amoy Esau. Pero ang boses ni Jacob ay Jacob. Kaya nung lumapit na si Jacob sa ama, tapos na lutuin yung pagkain, sabi ni Jacob, Ama, basbasan mo na ako, narito na yung pagkain mo na paborito. Sabi ni Jacob, sino ka? Sabi ko si Esau. Ayan. Bakit iba ang boses mo? Ang boses mo si Jacob. Tapos, sabi, halika na, tingnan mo kung ikaw talaga si Esau. Niyakap, hindi po ni Jacob, ni Isaac, si Jacob. Ikaw nga si Esau,
ang balay, ang ano mo, ang katawan mo si Isaw, ang amoy mo si Isaw. Pero ang boses mo si Jacob. Pero ang bilis naman, sabi, ang bilis mo naman nakahuli ka agad at nakaluto. Nagtaka si Isaac. Kakahali pa sana ni Isaw. Naradya niya ako na siniluto. Ang bilis. Kaya nagtataka si Isaac. Pero, nandun yung nalilito si Isaac dahil ang bilis ng pangyayari. Tapos nandoon na kaagad. Pero nagtataka siya, ang boses, siya po, pero ang katawan ay si Isaac. Kaya sabi ni, sige, akin na yung niluto mo, sabi ni Isaac, at namabasbasan na kita pagkatapos ko kumain. Alam niyo po, nakuha niya po yung basbas ni Isaac, ano yung pagpapala para kay Jacob. Dahil sa pagiging masunurin. Alam niyo yung influensya ng nanay kailangan. Yung influensya ng nanay sa mga anak. Di ba? Kaya Sister Anel, kung walang influensya sa mga anak na, hindi niya nadala sa Panginoon. Mahalaga ang influensya ng magulang sa anak para makapaglingkod sa Diyos. Kaya kung yung mga nanay, walang influensya sa mga anak para maglingkod ang mga anak sa Diyos, ay walang blessing. Walang blessing, tama? Dahil si Rebecca ay sinunod ni Jacob para makuha niya yung blessing. Kaya, dahil yung blessing talaga para kay Jacob naman yun eh. Kaya lang, nagkataon na hindi panganay si Jacob. Pero nasali na sa kanya yung pagiging panganay dahil ipinagpalit ni Isaac. Kaya ang Diyos gumawa ng paraan para mapakay Jacob ang pagpapala. Basahin po natin ulit sa Genesis chapter 27 verse 8 to 16. Kaya ngayon, anak ko, sundin mo ang aking sinabi ayon sa iniutos ko sa iyo. Pumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo sa akin ang dalawang magandang batang kambing at gagawin kong masarap na pagkain para sa iyong ama ayon sa kanyang ibig. Dadalhin mo ito sa iyong ama at hayaan mong kumain upang ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay. Subalit sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo at ako'y taong makinis. Baka ipuin ako ng aking ama at ako'y magiging mandaraya sa kanyang paningin. At ang aking matatanggap ay sumpa at hindi pagpapala. Sinabi sa kanya ng kanyang ina, mapasa akin na ang sumpa sa iyo. Anak ko, sundin mo lamang ang aking sinabi. Umalis ka na at dalhin mo ang mga iyon sa akin. Kaya siya'y umalis at kinuha ang mga ito at dinala sa kanyang ina. Gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain gusto ng kanyang ama. Kinuha ni Rebecca ang pinakamagandang damit ng kanyang panganay na anak na si Esau na nasa kanya sa bahay at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga batang kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay at sa makinis na bahagi ng kanyang bibig. Grabe ang suporta ng nanay sa anak. Yun ba yung mga nanay na supportive sa mga anak? Diba? Para lang mapagpala yung anak, kailangan suportahan ng nanay. Importante ang suporta ng nanay sa anak. Lalo na pagka ito ay sa ikabubuti at sa ikapagpapala niya mula sa Panginoon. Pero ito, tingnan po natin. Verse 17, ibinigay niya ang masarap na pagkain at tinapay na kanyang inihanda kay Jacob ng kanyang anak. At siya lumapit sa kanyang ama at sinabi, ama ko, at sinabi niya, narito ako, sino ka anak? Sino ka anak ko? Sinabi ni Jacob sa kanyang ama, ako'y si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka ngayon, umupo at kumain ka ng ating pusa upang ako'y mabasbasan mo. Paano kaya naging lasang usa yung kambing? Matibay magluto si Rebecca.
Paano? Para matibay na ko sinira si Rebecca na naging lasang usa yung kambing. Ano? Kaya ba yun, Brother Julio? Gawin kandiretan ko sa yung kambing. Sabi rito, ayan. At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, napakadali mong nakakuha, anak ko. At sinabi niya, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang nagbigay sa akin ng tagumpay. Kaya nagtagumpay siya po. Kung wala man talaga ang tulong ng Diyos, ay walang tagumpay. At sinabi ni Isaac kay Jacob, anak ko, lumapit ka dito at hawakan kita. Kung ikaw nga ang aking anak na si Esau o hindi. Lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinawakan siya at sinabi, ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. Hindi niya nakikilala si Jacob sapagkat ang kanyang kamay ay kagaya ng mabalayibong mga kamay ng kanyang kapatid na si Esau, kaya siya ay binasbasan ni Isaac. Gawin pandaraya ni Jacob. Kasapot niya si nanay niya. Ang mastermind dito sa pandaraya, yung nanay. Diba? Yung nanay ang mastermind sa pandaraya. Pero yung pinamang pandaraya ay nakabuti. Diba? Pero hindi lahat ng pandaraya masama. Ito, ginawa ng nanay na dayain yung kanyang asawa. At ang nanay ang gumawa ng paraan para si Jacob ay mabasbasan ni Isaac. Yung nanay ang may ideya, hindi si Jacob. Amen? Kaya mas matalino yung nanay. Mas matatalino yung nanay sa anak. Mas matalino si Rebecca kaysa kay Jacob. Ang mastermind sa pandaraya para malinlang si Isaac kay si Rebecca. Kaya sabi ni Isaac, sabi rito, hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang kanyang kamay ay kagaya ng mabalayibong mga kamay ng kanyang kapatid na si Esau. Kaya siya ay binasbasa ni Isaac. At sinabi niya, ikaw nga ba ang aking anak na si Esau? At sinabi ni Jacob, ako nga. Kaya nagsinungaling na, ang mandaraya ay sinungaling. Hindi ito white, may sabi white lies. Sabi rito, sinabi niya, dalhin mo sa akin upang makakain ako ng usap ng aking anak upang mabasbasan ka. Inilapit niya ito sa kanya at kumain siya at siya ay dinalhan niya ng alak at siya ay uminom. Sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, anak ko, lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin. At siya'y lumapit at humalik siya sa kanya at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot. Siya'y binasbasan at sinabi, ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon na way bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saganang trigo at alak. Ang mga bayan nawa ay maglilingkod sa iyo at ang mga bansa ay magsisiyukod sa iyo. Maging Panginoon ka naman ng iyong mga kapatid at magsisiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang mga sumumpa sa iyo at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. Yun yung paspas kay Jacob. Kaya lahat ng mabubuting nangyari kay Jacob ay katuparan ng binitawang salita ni Jacob. Tanda po natin, sabi po sa Kawikaan, life and death are in the power of the tongue. Kaya lahat ng lumabas sa bibig ni Isaac ay mabuti para kay Jacob. Diba? Kaya na pag nagbitaw ka ng salita sa mga anak mo, dapat pagpapala, hindi sumpa. Huwag mo sasabihin sa anak mo na ikaw matigas ang ulo mo, ikaw suway ka, ikaw ay pabigat. Huwag mong sasabihin yan. Dapat, katulad ni Isaac, lahat ng sinabi niya ay maganda.
Kaya ito ay nangyari kay Jacob. Ano ang dahilan ng pagiging matagumpay ni Jacob? Ano ang dahilan? Pagiging masunurin. Amen? Pagiging masunurin. Sinunod niya ang kanyang ina. Kahit alam niya na yun ay labag, pero sinunod niya yun dahil yung pangako ng Diyos kasi ay natay Jacob. Sinunod ni Jacob ang utos ng kanyang ama na si Isaac na pumunta sa kamag-anak ng kanyang ina upang kumuha ng mapapangasawa. Una, sinunod ni Jacob ang kanyang ina. Yung nanay niya naging mastermind ng pandaraya para makuha ni Jacob ang blessing. Pangalawa, sinunod ni Jacob ang utos ng kanyang ama na si Isaac na huwag mag-aasawa ng mga taga-Kanaan, kundi mag-asawa siya ng kaanak ng kanyang asawa doon sa mga partidos ni Rebecca. Sa Genesis chapter 28, verse 1 to 5, tingnan po natin Genesis chapter 28. At tinawag ni Isaac si Jacob at siya ay binasbasan. Pinagbilinan at sinabi sa kanya, huwag kang mag-aasawa sa mga anak ng Kanaan. Tumilig ka at pumunta sa Padanaram, sa bahay ni Bethuel na ama ng iyong ina. Mag-asawa ka roon mula sa mga anak ni Laban na kapatid na lalaki ng iyong ina. Yun ang utos niya po kay Isaac. Naway ibigay niya sa iyo ang pagpapala ni Abraham sa iyo at sa lahat ng iyong lahi upang ariin mo ang lupain iyong pinaglakbayan na ibibigay ng Diyos kay Abraham. At tinahayo ni Isaac si Jacob at pumunta siya sa Padan Aram kay Laban na anak ni Bethuel na Arameo na kapatid ni Rebecca na ina ni Jacob at Esau. Si Isaac ay si Jacob. Sinunod niya ang kanyang ama. Kaya nagtagumpay si Jacob dahil sa pagsunod niya sa kanyang ama. Sinunod niya Jacob. Ikatlo, sinunod niya Jacob ang utos ni Laban ng kanyang biyanan upang makuha niya si Raquel. Doon na po kay Laban. Genesis chapter 29, verse 26. Sinabi ni Laban, hindi ganyan ang kaugalian dito sa aming lupain na ibinigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang libong ito at ibibigay rin namin sa iyo ang isa bilang kapalit sa paglilingkod na gagawin mo sa akin na 7 taon pa. Ganon ang ginawa ni Jacob at tinapos niya ang lingkod niya at ibinigay ni Laban kay Raquel sa kanya si Raquel na kanyang anak upang maging asawa niya. Kasi tatlong mahalagang tao ang sinunod ni Jacob para sa kanyang tagumpay. Kaya importante po yung pagsunod para sa tagumpay. Yung nanay niya, mabigat yung pagpasunod sa kanya. Yung tatay niya, yung si Laban, ay may mga ipinagawa kay Jacob. Pero dahil nagreklamo si Jacob. Kahit mga dipisilon ang ipinagibo sa iya, dahil siya nagreklamo. May mga tao, pagka-dipisil na ang pinapagibo, nagreklamo. Pero si Jacob, mga dipisilon, ang mga pinagibo sa iya, pero ginibo niya. At dahil sa kanyang pagsunod, ay pinagpala siya ng Diyos. Siya ay nagtagumpay. Pangalawa, na dahilan kung bakit si Jacob ay nagtagumpay, ito ay naglingkod si Jacob sa ngalan ng pag-ibig. Si Jacob naglingkod kay Laban dahil sa kanyang pag-ibig kay Raquel. Ayan.
Si Jacob ay nagsilbi ng 14 taon. Ikilaban dahil kay Raquel. Isang tao lang ang dahilan kung bakit si Jacob ay naglingkod ng 14 years kay Laban. Matindi pag-ibig yan. Oh. Dahil sa ngalan ng pag-ibig, ginawa ni Jacob ang maglingkod kay Laban ng 14 years dahil lang sa isang tao. At ang taong yan ay si Raquel. Si Raquel. Ang unang 7 taon na paglilingkod niya kay Laban, si Raquel ang dahilan. Kaya lang, dinaya dyan siya ni Laban. Nung natapos siya yung 7 taon, sabi niya ako, ibigay mo na sa akin ang asawa ko. Nang matabihan ko na siya. Ayan. Tapos, ginawa ni Laban ang kasalan ng gabi at sa loob ng kulambo. Ayan. Tapos, yun, sinipingan ni Jacob si Leah na hindi na alam ni Jacob na si Leah yung kasipin niya. Dahil nagkaroon ng handaan gabi. Kaya yung si Leah ang ibinigay ni Laban kay Jacob. 7 taon yun, para kay Raquel, pero ang ibinigay ni Laban ay si Leah. Si Leah kasi, mapungay lang ang mata. Si Leah, mapungay ang mata. Ayan, si Jacob mandaraya dahil sa nanay niya. Kaya nadaya na siya. Kaya kung anong itinanim mo, anihon mo man. Nagtanim ka ng pandaraya, aani ka ng pandaraya. Madadaya ka rin. Kaya huwag kang mandaya para di ka madaya. Si Jacob, nadaya din. Nalit lang ni Laban. Yan. Kaya sabi ni Laban, ay yung tradisyon namin dito, hindi pwedeng yung bunso ang mauna mag-asawa. Panganay mo na. Ayan. Ngayon, kung gusto mo makuha talaga si Raquel, magsilbi ka pa ng 7 taon. Kaya ang dahilan ng 14 years na maglilingkod ni Jacob kay Laban, si Raquel. Akala nyo, pati pinaglingkuran ni Jacob si Laban para kay Leah? Hindi. Para lang kay Raquel. Ayan. Kaya dahil sa pag-ibig niya kay Raquel, tiniis niya ang 14 years na nagtatrabaho siya kay Laban. Naging sunod-sunuran siya kay Laban, naglingkod siya kay Laban dahil kay Raquel. Yun ay dahil sa pag-ibig. Amen? Si Raquel kasi maganda, mala prinsesa, parang beauty queen si Raquel. Kaya yun ang mahal ni Jacob. Maganda ang katawan ni Raquel, maganda ang itsura ni Raquel. Pati kumilos ay magandang kumilos si Raquel. Samantalang si Leah, mapungay lang ang mata. Walang sinabing maganda, walang sinabing pangit. Mapungay lang ang mata. Pero dahil yung tradisyon, ang pinairal ay tinanggap ni Jacob si Leah bilang pagsunod niya. Pero yung paglingkod niya ng 14 years, dahil lang yun kay Raquel, dahil mahal niya si Raquel. Tingnan po natin, basahin natin. Genesis chapter 29, verse 26. Sabi ko rito, sinabi ni Laban, hindi ganyan ang kaugalian dito sa aming lupain, na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo ang linggong ito at ibibigay rin namin sa iyo ang isa bilang kapalit sa paglilingkod na gagawin mo sa akin na 7 taon pa. Ganon ang ginawa ni Jacob at tinapos niya ang linggo niya at ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel na kanyang anak upang maging asawa niya. Sa kanyang anak na si Raquel ay ibinigay ni Laban bilang alilang babae ang kanya alilang si Bilha. Kaya suwipin din si Jacob kay Raquel at inibig si Raquel ng higit kaysa kay Leah at naglingkod siya kay Laban ng 7 taon. So, ang mahal ni Jacob
ay si Raquel. Hindi niya naman mahal si Leah. Ano? Si Leah ay dahil lang sa tradisyon, kaya inasawa niya na si Leah. Kaya si Leah naman, ang pirme kay Raquel. Ang pirme kay Raquel. Yan, dahil mas nilalambing ni Jacob si Raquel kaysa kay Leah. Mahirap yung magkapatid, magkaribay. Pero, ang mahal talaga ni Jacob si Raquel. Nagtagumpay si Jacob dahil sa pag-ibig. Ganon din sa Panginoon. Diba? Si Jesus nagtagumpay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang paglilingkod natin sa Diyos, dapat ang motivation ay pag-ibig. Okay? Hindi dahil sa blessing, kaya ka naglilingkod. Hindi dahil sa pinagaling ka, kaya ka naglilingkod. Hindi dahil sa ano pa man, kaya ka naglilingkod. Kundi dahil sa mahal mo ang Diyos. Amen? Mahal mo ang Diyos, kaya ka naglilingkod, kaya ka sumusunod. Mahal mo ang Diyos. Nagtitiis ka, nagtatrabaho ka para sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Si Jacob, nagtrabaho siya dahil mahal niya si Raquel. Amen? At nakuha niya yung kanyang inaasam dahil may pag-ibig. Ang taong walang pag-ibig, walang tiyaga. Amen? Ang taong may pag-ibig, matyaga, matiisin, masipag, determinado. Yun yung may pag-ibig. Pero pag walang pag-ibig, wala yung tiyaga. Gusto niya, easy go, easy to get. Madali lang. Si Raquel, hindi nakuha ni ako ng madali lang. Amen? Una mo dito ang 14 taon. Yan madali. Ano? Pero dahil sa pagmamahal ni Jacob kay Raquel, parang isang linggo lang, parang araw lang, ang haba ng kanyang paglilingkod dahil kay Raquel. Napapaiksik pala ang panahon dahil sa pag-ibig. Diba? Inspirado si Jacob dahil sa kanyang pag-ibig kay Raquel. Kaya hindi nakukuha sa madalian. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi madalian. Kailangan consistent. Yun. Si Jacob naging consistent siya para kay Raquel. Tayo din dapat maging consistent tayo para sa Diyos. Para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Para magtagumpay. Hindi yung isang linggo lang. Ang pag-ibig ay hindi isang linggo lang. Katulad ni Imelda Patin. O isang linggo pag-ibig. Ang pag-ibig sa Diyos ay habang buhay. Hanggat may hininga ka, mahal mo ang Diyos. Si Jacob, nagtrabaho para sa kanyang minamahal. Alam niyo po, ang taong nagmamahal sa kanyang mga anak, nagmamahal sa kanyang asawa, nagiging masipag yan. Pero pag walang pagmamahal yan sa pamilya, hindi masipag yan. Totoo. Bahala na, sira-sira, what will be, will be. Di ba? Yun yung walang pag-ibig. Pero pag may pag-ibig ka sa pamilya mo, mahal mo pamilya mo, magtsatsaga ka, magtitiis ka, magtatrabaho ka. Dahil ayaw mo magutom ang pamilya mo, ayaw mo, gusto mo mabigyan sila ng magandang buhay. Pero pag di mo mahal ang mga anak mo, di mo mahal ang bahala ka. Diba? Kung ano lang dumating. Bisa narinig ko yan sa ibang tao, bahala na, nag-aarabot na sa naman. Paano kung magmayo matabot? Paano kung magmayo matabot? Mas bitay yung kumikilos ka. Amen? Mas bitay yung gumagawa ka. Kaysa naghihintay ka na lang na di mo alam kung kailan. Diba? Pero pag ikaw ay kumikilos, gumagawa, may kasiguraduhan. Tama? Si Jacob, may panako ang Diyos kay Jacob. Alam ni Jacob ang panako ng Diyos sa kanya. Alam din ni Jacob na may mamanahin siya sa kanyang lolo, may mamanahin siya sa kanyang ama. Pero si Jacob ay nagtrabaho. Diba? Ang yaman, alam niyo ba, ang yaman ni Jacob, hindi galing sa kanyang tatay. Hindi galing sa kanyang lolo. Ang yaman ni Jacob, pinagkikirapan niya.
nung siya ay nakailaban. Diba? Kaya ayaw ng Diyos ng tamad. Si Jacob ay naging masipag. Genesis chapter 20, Genesis chapter 32, verse 24 to 28. Ito yung pangatlong dahilan kung bakit nagtagumpay si Jacob. Chapter 32, verse 24 to 28. Naiwan mag-isa si Jacob at nakipagbulo sa kanyang isang lalaki hanggang sa magbukang liwayway. Nang makita ng lalaki na hindi siya manalo laban kay Jacob, tinawagan niya ang kasuan ng hita ni Jacob at ang kasukasuan ni Jacob ay nalinsat samantalang nakipagbuno sa kanya. At sinabi niya, bitawan mo ako sapagkat magbubukang liwayway na. At sinabi ni Jacob, hindi kita bibitawan, maliban ako ay basbasan mo. Sinabi ng lalaki kay Jacob, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. Sinabi niya, ang iyong pangalan ay hindi na tatawagin ako kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipaglaban sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Kaya si Jacob, hindi na Jacob ang kanyang pangalan nang nakipagpuno siya sa Diyos. Israel. Ang ibig sabihin ng Israel ay Prince of God, Prinsipe ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Jacob ay Mandaraya. Kaya, pag nagpangalan ka ng Jacob sa iyong anak na lalaki, ibig sabihin ng Mandaraya. Pagka pinangalanan ng Israel, ibig sabihin ng Prinsipe ng Diyos. Kaya si Jacob ay sinabi ng Diyos sa kanya, yung kanyang yung nakipagbulong sa kanya. Hindi ka na ngayon ako, Israel na. Sapagkat nakipagbulong ka sa Diyos at sa tao at ikaw ay nagtagumpay. Hanggang hindi pa binibigay sa kanya yung paspas, yung blessing, hindi siya bumitaw sa Diyos. Ito po ang magandang lesson nito sa atin. Hanggang hindi mo pa na-receive ang pagpapala ng Diyos sa iyo, huwag kang bibitaw sa Diyos. Kahit gaano pa yung katagal. Basta hindi ka bumibitaw sa Panginoon at sinasabi mo, Lord, pagpalain mo ako, basbasan mo ako, pagpalain mo ako, at manatili ka sa Kanya, huwag kang bibitaw sa Panginoon, babasbasan ka niya, pagpapalain mo. Katulad siya ko, hindi niya binitawan ang Diyos na nakipagbulong sa kanya. Yung Diyos na nag-anyong tao, na nagpag-wrestling kay Jacob, hindi niya kaya si Jacob, malakas si Jacob. You know? Malakas si Jacob. Sabi niya, mag-umaga na, bitawan mo na ako. Hindi niya kaya ang lakas ni Jacob. Pero sabi niya, basbasan mo muna ako para bakit kita bitawan, basbasan mo muna. Sabi ng lalaki, sino ka ba? Ako si Jacob. Ngayon, di ka na ako, Israel ka na. Dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa tao, nagtagumpay. Alam niyo po, gaano man kahirap ang maglingkod sa Diyos, huwag kang bibitaw. Kahit di mo pa nakikita sa ngayon na ikaw ay umuunlad o sumasagana, huwag kang bibitaw sa Diyos. Dahil si Jacob, hindi niya nakuha ang yaman sa madalian. Hindi siya umasa sa mana niya galing sa kanyang lolong Abraham at kay sa kanyang amang si Isaac. Yumaman si Jacob dahil sa kanyang pagpapagal, sa kanyang pagtatrabaho, at doon siya ay tinulungan ng Diyos, siya ay pinagpala ng Diyos. Amen? Pinagpala si Jacob.
Biruin nyo, nagkaroon ng kasunduan si Laban at si Jacob na dahil inalagaan ni Jacob ang mga kawan ni Laban at sabi yung kasunduan nila, lahat ng mga tupa na may batik-batik at may mga guhit at madudungis sa iyo yan. Yung mga pure na puti, akin, sabi nila. Kaya ginawa ni Jacob, kumuha siya ng kahoy na batik-batik at dinadala niya doon sa painuman ng mga tupa na naglilihi. At yung mga tupa na naglilihi, habang umiinom, tumitingin doon sa mga kahoy na batik-batik na nilagay niya po. Kaya nung nanganak yung mga buntis na mga tupa, ang lumabas, mga batik-batik. Tapos, yung mga sumiping doon sa mga tupang puti ay mga tupang batik-batik. Kaya ang lumabas na mga anak ng mga puting tupa, mga batik-batik. Kaya dumami yung mga tupa, yung kawan niya po, puro batik-batik at mga may guhit at madudungis. At kukuntik na yan yung kawan ni Laban. Nagalit sa kanya yung mga bayaw niya. Sabi ng mga bayaw niya, kinuha na sa atin ang ating mga ari-arian ng Jacob na yan. Kaya nag-iba na yung ihip ng hangin. Dati mahal ni Laban si Jacob. Pero nag-iba na si Laban. Kaya ginawa niya po, lumayas na siya nang walang paalam. Dala niya na si Leah, dala niya si Raquel, dala niya yung mga katulong ng mga asawa niya, pati mga pinanganak doon sa lugar ni Laban. Dala niya nang walang paalam. Kaya nangyari, hinabol sila ni Laban, pero inabutan sila ng gabi at nanaginip si Laban. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong pagsasalitaan ng masama si Jacob. Yan. Huwag mong pagsasalitaan ng mabuti o masama si Jacob. Kaya bago natuntunin ni Laban si Jacob, malumanay si Laban na nagsalita kay Jacob. Dahil tigwar nilang sila ng Diyos. Okay? Kaya pagka lumalakad po tayo sa favor ng Panginoon, sumusunod tayo sa magagandang pinagagawa, may magandang mangyayari. Kung siya po ay naging suwail at matigas ang ulo, hindi niya makakamtan ang pagpapala. Okay? Tandaan po natin ito. Tatlong bagay kung bakit nagtagumpay siya po. Marunong siyang sumunod. Pangalawa, naglingkod siya po sa ngalan ng pag-ibig. Naging motivation niya yung pag-ibig. Pangatlo, hindi siya bumitaw sa Diyos. Tayo din po, kung masunurin tayo sa kalooban ng Panginoon at maglilingkod tayo dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, dahil natin sa Panginoon, at nananatili tayo sa Diyos at hindi tayo bumibitaw, magtatagumpay din tayo. Amen? Siya po, naging matagumpay ang kanyang buhay. At ngayon, yung sabi ng Diyos, gagawin kita malaking bansa. At ang mga bansa ay yuyukod sa iyo. At ikaw ay kikilalaning Panginoon. Kaya ang Israel ay pinagpala ng Diyos. Amen? Dahil yun ay pangako ng Diyos. Tayo po'y tumayo. Purihin natin ang Panginoon. Video ba natin kantayin yung inawit natin muli? At gadako tayo mamaya sa ating isang kasito. Sabi ko doon sa awit, kailanman ay hindi lalayo. Kailanman ay di lalayo. Ano ba ang mangyari? Ano ba ang sitwasyon? Maaaring di mo pa nararanasan ngayon yung ginawad, yung panako ng Diyos. Huwag kang bibitaw dahil kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyo, pinangahawakan mo, gagawin niya ng Diyos. Ang Diyos ay hindi sinungaling, hindi kaya ng tao. Ang Diyos ay tapat. Ano man ang sinabi ng Diyos, gagawin niya yun. Kahit nadidelay, pero hindi nakakalimutan ng Diyos. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi marunong lumimot. Isa na ang kinakalimutan ng Diyos, yung kasalanan mo. Pag ikaw ay nagsisi, nagbalik loob ka sa Diyos,
at ikaw ay nag-alay na nagsuko ng buhay mo sa Kanya, lahat ng kasalanan mo kakalimutan ng Panginoon. Pero lahat ng pangako niya, hindi niya kinakalimutan at handa siyang tuparin ito. Amen? Hallelujah. Awitin po natin ito na may panalangin at pagsamba sa Diyos. Glory to Jesus. Glory, Father.
lalayo sa Panginoon. Lalo na maikli lang ang panahon, maikli lang ang buhay, maikli lang ang oras. Malapit na dumating sa Jesus. O kailan malapit ka na, huwag mong isipin na lumayo pa sa Panginoon. Huwag kang bibitaw sa Panginoon. Alam ng Diyos ang paghihirap ng iyong kalooban. Alam ng Diyos ang iyong kalagayan. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Huwag kang bibitaw sa Panginoon. Huwag kang ilayo ng mga anumang pangyayari sa buhay. Huwag kang ilayo ng kahirapan sa Diyos. Huwag kang ilayo ng mga sirkumstansya sa Panginoon. Huwag kang ilayo ng mga pagsubok sa Panginoon. Huwag kang ilayo ng mga pag-uusig. Huwag kang ilayo ng mga problema at kawalan. Manatili ka sa Panginoon, huwag kang bibitaw. Maging masunurin tayo sa Panginoon. Gawin natin motivation ng pag-ibig sa Diyos. At huwag tayong bibitaw sa Panginoon hanggat hindi natin nakakamtan ang pagpapala. At kahit nakamtan na ang pagpapala, huwag kang lalayo sa Panginoon. Huwag kang bibitaw sa Diyos. Kung ikaw ay lalong pinagpapala ng Panginoon, lalo kang magtapat at magpagababa sa Diyos. Huwag kang lalayo at huwag kang magmamalaki. Ang Diyos ay sasayo lagi habang ikaw ay nabubuhay. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ay totoong buhay at lahat ng pangako mo ay di mo kinalimutan. Mga pangako mo kay Abraham hanggang ngayon ay tinutupad mo sa iyong piniling bayan at sa mga nananampalataya sa iyong kagaya ng pananampalataya ni Abraham. Hanggang sa kauli-uliang henerasyon, ang pangako mo kay Abraham ay patuloy mong tutuparin, Panginoon. At sa mga hintil na sa iyo ay nananalig at naglilingkod, maraming salamat sa iyo, Ama. Pinili mo kami, iniligtas mo kami, at pinilang sa iyong bayan. Naging pagpapala sa amin ang Israel. At ang mga hintil ay naging pagpapala sa mga Israel. Ngayon, Ama, maraming salamat sa iyong mga salita sa buhay ni Ako na nagbigay sa amin ng inspirasyon at magandang aral kung paano nagtagumpay ang iyong lingkod, ang iyong piniling tao na magiging malaking bansa. Maraming salamat, O Diyos, na hindi mo binitawan si Ako. Hindi mo siya nilupayan at hindi mo siya iniwanan. Hanggang ngayon, Panginoon, ang kanyang angkan ay iyong pinagpapala at hindi mo pinapabayaan. Ama, salamat, naging pagpapala sa amin ang buhay ni Ako. At dalangin namin na maging masunurin kami sa iyo. Maging ang pag-ibig namin sa iyo huwag manlamig, huwag mawala. Patuloy, Panginoon, ang paglingkuran ka namin. Hindi dahil sa mga pagpapala, hindi dahil sa pinagawin mo kami, hindi dahil sa anong paman, kundi mahal ka namin, Panginoon. At dahil mahal mo rin kami, O Diyos. Ama, salamat sa iyo ngayong umaga sa aming pagtangkap ng Santa Cena. Patuloy, Panginoon, ang aming mga puso ay hugasan po ninyo at kalisayin na walang anumang patik, walang anumang kulubot, walang anumang dungis, walang anumang kasama na nananahan sa aming buhay, walang kasalanan na nananahan sa aming mga puso. At hinugasan mo kami sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. At maging karapat-dapat kami sa pagtanggap ng banal na apunan, banal na Santa Cena bilang pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Jesus sa kanyang sakripisyo, sa kanyang muling pagkabuhay, at sa kanyang pagdating na muli sa amin. Salamat po sa iyo, pagpalain kami. Ito pa kami panalangin sa pangalan ng Panginoon.